Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Davao City Coastal Bypass Road bukas na sa publiko. Magandang balita po sa ating mga kababayan sa Davao. Bukas na po ang pampublikong trapiko, ang Davao City Coastal Bypass Road, Segment B, simula kaninang alas 6 ng umaga. Ito'y matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng mga motoristang gagamit ng nasabing bypass road. Siniguro ng DPWH sa Pangulo na ligtas gamitin ang nasabing kalsada sa tulong ng mga bagong install na karagdagang solar street lights at guardrails. Noong December 15 ay passable na ang Bukana Bridge at 2 lanes ng Coastal Bypass Road. Maaari itong gamitin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa kabila ng pagbubukas ng tulay at bahagi ng bypass road, kinailangan pa ang dagdag suporta mula sa lokal na pamahalaan ng Davao upang tuluyang mapakinabangan ito ng ating mga kababayan. Inaasahang makakatulong ang Coastal Bypass Road sa pagdecongest ng mabigat na trapiko mula sa timog na bahagi ng Davao City patungong downtown area. Ang dating 1 oras o mas mahabang biyahe ay maaaring abutin na lamang ng 20 to 25 minutes ayon sa estima ng DPWH. Talaga namang magandang balita ito sa mga kababayan nating abala sa paghahanda sa darating na pagdiriwang ng Pasko. Maagang pamasko po sa mga kawani ng pamahalaan. Bilang pagkilala at pagpapahalaga sa mahusay na paglilingkod sa bayan, profesionalismo at sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga kawani ng gobyerno, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagbibigay ng Productivity Enhancement Incentive o PEI para sa mga kawani ng pamahalaan. Ayon sa Department of Budget and Management, sa pangunguna ni Acting Secretary Rolly Toledo, makakatanggap ng 5,000 pesos ang bawat kwalipikadong kawani ng pamahalaan. Saklaw ng PEI ang mga sibilyang empleyado ng national government agencies, state universities and colleges, government-owned or controlled corporations o GOCCs na nasa ilalim ng DBM, local government units, local water districts at mga military at uniformed personnel. Ang nasabing hakbang ng Pangulo ay pagpapakita lamang ng tuloy-tuloy na suporta ng Marcos administration sa pagpapataas ng productivity at moral ng government employees. Naniniwala si Pangulong Marcos Jr. na nararapat lang na bigyan ng importansya ang mga kawani ng pamahalaan na walang sawang naglilingkod at nagiging katuwang para maihatid ang pangangailangan ng taumbayan. Dahil sa bagong Pilipinas, mahalaga ang kapakanan ng mga lingkod bayan. Buhay ang diwa ng Pasko, handog ni Pangulong Marcos Jr. sa mga Pilipino. Upang maipadama ang tunay na diwa ng Pasko, nag-ikot sa iba't ibang pampublikong ospital ang pamaskong handog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa Philippine General Hospital, naipaabot ang mahigit 14,000 meals sa mga medical at non-medical personnel ng nasabing ospital. Kabilang din sa mga nakatanggap ng pamasko ang mga pasyente at ang kanilang mga kasama. Halos 5,000 individuals ang nakatanggap ng pamaskong handog ng Pangulo sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital, 4,400 sa San Lazaro Hospital at 5,300 naman sa Jose Reyes Medical Center.
Personal ding nagbigay ng mainit na pagkain si Pangulong Marcos Jr. sa Walang Gutom Kitchen ng DSWD sa Pasay City. Ngayong Pasko, tinitiyak ng Pangulo na may masasandalan ang bawat Pilipino. Para kay Pangulong Marcos Jr., ang tunay na diwa ng Pasko ay ang pagmamahal sa kapwa, pag-aalaga sa bawat isa, at pag-una sa kapakanan ng taong bayan. At bago tayo magtapos, bilang pagkilala sa magiting na paglilingkod ng sandatahang lakas ng ating bansa, nakatakdang dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gaganaping pagtitipon para sa 90th anniversary ng AFP sa Camp General Emilio Aguinaldo mamayang hapon. Paparangalan sa nasabing kaganapan ang mga miyembro at tropa ng sandatahang lakas na nagpamalas ng kahangahangang serbisyo sa sambayanan. Pangungunahan din ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapataw ng ranggong Major kay Captain Jerome Hacuba. Si Captain Jerome Hacuba ay isang Philippine Army officer na nabulag matapos masabugan ng bomba noong 2016 sa gitna ng kanyang paglilingkod sa bayan. Sa kabila ng mga hamon sa buhay ay patuloy niyang ginampanan ang sinumpaang tungkulin. Ngayon lamang sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. kinilala ng lubos ang kanyang kagitingan para sa mga magigiting nating sundalo. Hindi kayo sumusuko, kaya't hindi rin kayo susukuan ng gobyerno. Sa loob ng 9 na dekada, nananatiling matatag ang paglilingkod ng AFP sa sambayanang Pilipino. Sa oras man ng sakuna, panganib o kapayapaan, nariyan ang ating sandatahang lakas upang protektahan ang ating kapakanan, konstitusyon at kalayaan. Mabuhay po kayo. At bago po tayo magtapos, nais po naming ibigay sa inyo at ihatid ang mainit na pagbati na maligayang Pasko. Merry Christmas! At dito po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.